Magandang araw sa inyong lahat. So, sa araw pong ito, pag-iisipan natin ang tungkol sa Unit 24, ang mana na tinapay na mula sa langit. Okay, bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayong lahat. Banal at mahabagin namin Diyos na nasa langit, na sa amin ay nagmahal at tumubos sa amin mula sa walang hanggang pagkawasa sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Siya ang nagdusa at namatay upang tubusin ang lahat naming mga kasalanan at binigyan po kami ng walang hanggang pag-asa na makapasok sa iyong kaharian sa langit. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Sa araw pong ito, maraming salamat din po sa pagkakataon na pinagkaloob po ninyo sa amin upang sama-samang makinig at sama-samang matuto ng iyong salita. Sa pamamagitan po nawa nitong paksa na aming mapapakinggan ay makita nawa namin, Panginoon, ng malinaw ang iyong banal na kalooban at maiukit nawa ang iyong mga salita sa aming mga puso upang malaman namin kung paano po kami kikilos ng nararapat sa iyong harapan. Kami po ay talagang mga mahihina pa, maraming bagay pa po kami hindi alam, subalit nalalaman ko po, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong salita ay pagkakaloob po sa amin ang karunungan na karunungan upang malaman namin kung paano po kami mamumuhay sa aming Christian life. Tulungan po kami, Panginoon, sa iyo lamang po kami lubos nagtitiwala at umaasa. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Muli, ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, so pakibuksan natin ang ating mga Bible sa Exodus chapter 16. Exodus chapter 16, verse 2 to 4. Exodus chapter 16, verse 2 to 4. Babasahin ko. Nagreklamo ang buong kapulungan ng bayan ng Israel laban kina Moises at Aaron sa ilang. Sinabi ng mga anak ni Israel sa kanila, namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto nang kami ay maupo sa tabi ng mga palayok ng karne at kumain ng tinapay hanggang sa mabusog. Sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin sa gutom ang buong kapulungang ito. Verse 4, nang magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Moises, kayo'y aking pauulanan ng tinapay mula sa langit, lalabas at mamumulot ang taong bayan araw-araw ng bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila, kung sila'y lalakad ayon sa aking kautusan o hindi. And then tingnan din natin verse 12. Verse 12. Basahin natin ng sabay-sabay. Aking narinig ang mga reklamo ng mga anak ni Israel. Sabihin mo sa kanila, pagsapit ng gabi ay kakain kayo ng karne at kinaumagahan ay magpapakabusog sa tinapay at inyong makikilala na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Okay, thank you po. So, 3 araw pagkatapos na makatawid ng buong kapulungan ng Israel mula sa Dagat na Pula, sa 3 araw pagkalipas na makita nila ang kapangyarihan at mga kababalaghan ng Diyos, nagreklamo sila. Sa madaling sabi, madali nilang nakalimutan o kinalimutan ang mga ginawa ng Diyos sa kanila. Gaya ng binanggit sa awit 106 verse 12 to 14, sabi po doon, nang magkagayoy sinampalatayanan nila ang kanyang mga salita. Inawit nila ang kanyang kapurihan, ngunit agad nilang nalimutan ang kanyang mga gawa. Hindi nila hinintay ang kanyang payo, kundi sila'y nagkaroon ng walang pakundangang pananamig nang sila'y nasa ilang at tinukso nila ang Diyos sa ilang. And verse 21, nalimutan nila ang Diyos, ang kanilang tagapagligtas, na gumawa ng mga dakilang bagay sa Ehipto. At sa verse 24, kanilang hinamak ang lupaing maganda, yamang wala silang pananampalataya sa pangako niya. So nais makita ng Diyos kung sila ba ay talagang magtitiwala sa Diyos o hindi.
Sa ating buhay Kristiyano, nakakaranas tayo ng mga kahirapan. Sa halip na magreklamo, dapat tayong higit na manalangin sa Diyos sa kabila ng mga kahirapan. Ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay ay dapat nating maunawaan na ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, pag-isipan natin, bakit nagreklamo ang Israel? Bakit madaling nakalimutan ng Israel ang mga gawa ng Diyos? Una, kinalimutan nila ang biyaya ng Diyos. Pangalawa, dahil sa kawalan ng pananampalataya. Pangatlo, hindi sila nakapaghintay. At ikaapat, hindi sila naging mapagpasalamat. So dahil doon, nagreklamo sila at nakalimutan nila kung ano man yung ginawa ng Diyos sa kanila doon sa Ehipto, maging doon sa pagtawid sa Dagat na Pula. Ang Diyos ay mahabagin. So alam niya ang pangangailangan ng mga Israelita. At dahil sa mga pangangailangan na ito, kaya sila nagreklamo sa kina Moises at Aaron. At ang Diyos ay hindi nalugod sa kanila. Maari, ang ating mga pagrereklamo ay nasa ating puso at isip lamang at hindi ito naririnig ng ibang mga tao. Kailangan nating maunawaan na ang Diyos ay naririnig ang pagrereklamo sa ating mga puso. Bagaman ang Israel ay patuloy na nagreklamo sa Diyos, subalit tiniis ng Diyos ang kanilang pagrereklamo at sa kabila nito, ibinigay pa rin ng Diyos sa kanila ang kanilang pangangailangan. So kahit sa ating buhay Kristiyano, bagaman mayroong mga pagrereklamo, pero patuloy pa rin ibinibigay ng Diyos ang ating mga pangangailangan upang tayo ay himukin na magkaroon ng pagsisisi sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng kanyang biyaya. Huwag din maging mali ang ating pagkaunawa. Dahil ba hindi agad iginagawad ng Diyos ang parusa para sa kasalanan ng Israel, ay hindi pinapansin ng Diyos ang kanilang reklamo? Hindi po ganoon. So naririnig po ng Diyos ang kanilang reklamo, subalit ang Diyos ay patuloy na kinakalinga ang Israel gaya ng pag-ibig ng isang mapagmahal na magulang sa kanyang masamang anak. At sa Exodus chapter 16 verse 12, aking narinig ang mga reklamo ng mga anak ni Israel, sabihin mo sa kanila, pagsapit ng gabi ay kakain kayo ng karne at kinaumagahan ay magpapakabusog kayo sa tinapay at inyong makikilala na ako ang Panginoon ninyong Diyos. So, tingnan po natin yung reklamo ng Israel at yung tulong ng Diyos. So, unahin po natin yung reklamo ng Diyos. Sa Exodus chapter 16, verse 2 to 3, Exodus chapter 16, verse 2 to 3, nagreklamo ang buong kapulungan ng bayan ng Israel laban kina Moises at Aaron sa ilang. Sinabi ng mga anak ni Israel sa kanila, namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto nang kami ay maupo sa tabi ng mga palayok ng karne at kumain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin sa gutom ang buong kapulungang ito. Ang mga Israelita ay nagreklamo kay Moises at Aaron. Inisip nila na ang kanilang pagrereklamo ay kay Moises lang at kay Aaron. Inisip nila na hindi ang Diyos ang nagdala sa kanila sa ilang, kundi sina Moises at Aaron. Kapag tayo po ay nagrereklamo laban sa mga nagiging dahilan ng ating mga kahirapan gaya ng Israel, dapat nating pag-isipan na ang ating reklamo ay sumasailalim sa Diyos. Dahil nakakaranas tayo ng mga hindi magandang bagay, madali tayong nadidismaya at dahil doon, nagagawa nating magreklamo. Dahil sa reklamo ng Israel, sila ay namatay doon sa ilang na hindi nakikita ang ipinangakong lupain ng Diyos sa kanila. Ang biyaya ng kaligtasan ay dakila. Subalit, nakakalimutan natin ang biyaya. Tayo ay nagrereklamo sa Diyos kapag humaharap sa mga kahirapan. Sa Bilang, chapter 11, verse 4 to 6, at ang nagkakagulong mga tao na nasa gitna nila ay nagkaroon ng matinding pananabik. At ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak at nagsabi, sana'y mayroon tayong karne na makakain. Ating naaalala ang isda na ating kinakain na walang bayad sa Ehipto, ang mga pipino, mga milon, mga puwero, mga sibuyas at bawang. Ngunit ngayon ang ating lakas ay nangihina, walang anuman sa ating harapan kundi ang manang ito.
Kapag kinakalimutan natin ang biyaya ng Diyos, mawawalan tayo ng panlasa sa salita ng Diyos. Kapag nakalimutan natin ang biyaya na natanggap natin mula sa Panginoon, nawawala ang pusong mapagpasalamat. At kapag humaharap sa mga kahirapan, ang pagpapasalamat ay nagiging pagrereklamo sa Diyos. At dahil dito, hindi na nakikita kung ano ang ginagawa ng Panginoon. Hindi na nakikita ang pagkilos ng Diyos. Ang taong hinahamak ang salita ay nawawasak. Sa Kawikaan chapter 13, verse 13, ang humahamak sa salita sa sarili nagdadala ng kapahamakan, ngunit ang gumagalang sa utos ay gagantimpalaan. Alalahanin din natin na ang pagrereklamo sa mga taong ginagamit ng Diyos ay pagrereklamo laban sa Diyos. Sa Filipos chapter 2 verse 14, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay ng walang pagbubulong-bulong at pagtatalo. At sa Santiago chapter 5 verse 9, mga kapatid, huwag kayong magbulong-bulungan laban sa isa't isa upang huwag kayong mahatulan. Tingnan ninyo, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pintuan. Ngayon tingnan po natin yung tulong ng Diyos sa kabila ng mga reklamo ng mga Israelita. Exodus chapter 16 verse 4 to 5, nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon kay Moises, kayo'y aking pauulanan ng tinapay mula sa langit, lalabas at mamumulot ang taong bayan araw-araw ng bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila, kung sila'y lalakad ayon sa aking kautusan o hindi. Sa ika-6 na araw, kapag sila'y maghahanda ng kanilang dala, iyon ay doble ang dami ng kanilang pinupulot sa araw-araw. So dito po, nais ng Diyos na makita kung ang Israel ay susunod o hindi sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng mana. Kung sila ba ay masisiyahan sa tinapay na ibibigay ng Diyos sa kanila o hindi. Tiniyak ng Diyos sa kanila na ibibigay ng Diyos sa kanila ang kanilang pangangailangan na siyang naging dahilan ng kanilang pagrereklamo. Kakain sila ng karne sa gabi at sa kinaumagahan ay kakain sila ng tinapay. Ito yung kanilang pang-araw-araw na pagkain. Marami sa kanila ang kumain, subalit hindi nila naunawaan kung ano yung kalooban ng Diyos. Nakatuon lamang sila sa ninanais ng kanilang laman. Actually, ginabayan sila ng Diyos at ang Diyos at nais ng Diyos na turuan sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng karne at mana. Sa Deuteronomio chapter 8, verse 3, sabi doon, ikaw ay pinagpakumbaba niya ng ginutom kanya at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala, ni hindi nakilala ng iyong mga ninuno upang kanyang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Bakit sa kabila ng mga pagrereklamo ay tinulungan pa rin ng Diyos ang mga Israelita? Dito, may mga bagay na dapat tayong maunawaan. Una, upang maipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa Exodus chapter 16, verse 6 to 7, at sinabi ni na Moises at Aaron sa lahat ng mga anak ni Israel, pagsapit ng gabi, inyong malalaman na ang Panginoon ang siyang naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto, at sa kinaumagahan ay inyong makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon, sapagkat kanyang naririnig ang inyong mga pagrereklamo laban sa Panginoon, sapagkat ano kami na nagrereklamo kayo sa amin. So inilabas ng Diyos ang Israel mula sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Pero ang problema, sinabi nila na si Moises at Aaron ang naglabas sa kanila sa Ehipto. Sa pamamagitan ng mana, ito ang nagpapakita ng kapangyarihan at kabutihan ng Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at maging ngayon, dapat nating maunawaan na tayo ay nabubuhay dahil sa biyaya ng Diyos. Gaya ng binanggit sa Juan chapter 1, Juan kapitulo 1 versikulo 16, sabi, at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Pangalawang dahilan kung bakit tinulungan sila ng Diyos sa kabila ng kanilang pagrereklamo upang makilala ang Diyos. Exodus chapter 16 verse 12, aking narinig ang mga reklamo ng mga anak ni Israel, sabihin mo sa kanila, pagsapit ng gabi ay kakain kayo ng karne at kinaumagahan
ay magpapakabusog kayo sa tinapay, at inyong makikilala na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Itong patunay sa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang malaking tulong sa Israel. Nang pinadala ng Diyos ang salot sa Ehipto, ito ay upang maunawaan nila na ang Panginoon ay ang kanilang Diyos. At ipinakita ng Diyos ang kanyang kalulatian sa Israel sa pamamagitan ng ulap. Sapat ito upang sila ay magpatuloy sa kanilang paglalakbay doon sa ilang. Pero, paglipas ng ilang araw, naging pamilyar sila. Naging pamilyar sa kanila ang kalulatian ng Diyos at nawala ang kanilang pagpapahalaga. At ito ang dahilan kung bakit sila nagreklamo. Sa kabila ng kanilang mga reklamo, ang Diyos ay patuloy pa rin silang ginabayan sa pamamagitan ng haliging apoy at ulap. At ibinigay ng Diyos ang kanilang pangangailangan. Sa ating buhay Kristiyano, dapat nating maunawaan na ang ibinibigay ng Diyos sa atin ay kung ano ang ating kailangan, hindi kung ano ang ating mga gusto. At habang tayo ay nagpapatuloy sa paglalakbay sa ating buhay Kristiyano, higit dapat nating nakikilala ang Diyos at ang mga biyaya ng Diyos. Ikatlong dahilan, upang maunawaan na ang Diyos ang nag-iingat at nagbibigay ng lahat ng pangangailangan. Exodus chapter 16 verse 35. Ang mga anak ni Israel ay kumain ng mana sa loob ng 40 taon hanggang sa sila'y dumating sa lupaing matitirhan. Sila'y kumain ng mana hanggang sa sila'y dumating sa mga hangganan ng lupain ng Kanaan. Ang Panginoon ang magbibigay ng ating pangangailangan habang tayo ay nabubuhay sa ating buhay Kristiyano. Dahil siya lamang ang tanging gumagabay at tumutulong sa atin. Hindi tayo magkakaroon ng maayos na Christian life kung wala ang tulong at pag-iingat ng Diyos. Hanggang sa makapasok tayo sa kaharian ng Diyos, kailangan natin ng pag-iingat at ang tulong ng Diyos. Sa Awit chapter 23 verse 1 to 4, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Bagaman sa ating Christian life, nakakaranas tayo ng mga kahirapan, mga pagdurusa, subalit lagi nating tatandaan, gaya ng binanggit sa verse 4, sa Awit chapter 23 verse 4, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Ngayon, pag-isipan natin, ano ba ang mana? Sa Exodus chapter 16 verse 15, Exodus chapter 16 verse 15, sabi, nang makita ito ng mga anak ni Israel, ay sinabi nila sa isa't isa, ano ito? Sapagkat hindi nila alam kung ano iyon. At sinabi ni Moises sa kanila, ito ang tinapay na ibinigay ng Panginoon sa inyo upang kainin. At sa verse 31, Exodus chapter 16 verse 31, iyon ay pinangalanan ng sambahayan ng Israel na mana. At iyon ay tulad ng buto ng kulantro, maputi, at ang lasa niyon ay tulad ng manipis na tinapay na may pulot. Ang ibig sabihin po ng mana ay ano ito? Ano ito? Ito ay masarap na pagkain masarap na pagkain, ibig sabihin, sapat na pagkain upang sila ay magkaroon ng lakas, upang magpatuloy sa pagsunod sa Panginoon habang naglalakbay sila doon sa ilang. Ang mana ay mahalagang pagkain sa mga Israelita habang sila ay naglalakbay sa ilang. Ang mana ay bumabang tinapay na bumabang mula sa langit. Kaya sa Exodus chapter 16 verse 4, sabi po, kayo'y aking pauulanan ng tinapay na mula sa langit. Sa katunayan po, sa John chapter 6 verse 32 hanggang 35, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit.
sapagkat ang tinapay ng Diyos ay ang bumababang mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Sinabi nila sa kanila, Panginoon, lagi mo kaming bigyan ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Si Jesus po ang tinapay na buhay na bumababang mula sa langit. Ito po ang ating tunay na pagkain. Si Jesus po ang ating tunay na pagkain para sa ating espiritu. At sa John chapter 6 verse 48, Ako ang tinapay na buhay. Ang sino mang kumain ng tinapay na buhay sa pamamagitan po ng pananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 51, John chapter 6 verse 51, Ako ang tinapay ng buhay na bumababang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman, at ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan sa aking laman. So, ang tinapay, yung mana, ito ay biyaya ng Diyos. So, ibinigay ito ng Diyos na walang bayad. Sa Isaías chapter 51 verse 1, O lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig at siyang walang salapi. Pumarito kayo, kayo'y bumili at kumain. Pumarito kayo, kayo'y bumili ng alak at gatas ng walang salapi at walang halaga. Lahat ng halaman at mga pagkain na inaani mula sa lupa, sa pagsasaka, kailangan magtanim ng binhi. At pagkatapos, kapag namunga, saka magkakaroon ng pag-aani. Ganito yung paraan na ginagawa ng tao upang makakain, kailangan munang pagpawisan. Subalit, ang mana ay hindi gaya nito. Ito ay bumababa mula sa langit. Ito ay biyaya ng Diyos na walang anumang gawa o pagsisikap ng tao. Kagaya po ng binanggit sa Efesos chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Sa panalangin ng Panginoon, tinuruan tayo na ang ating pang-araw-araw na pagkain gaya ng mana ay kumakatawan sa biyaya ng Diyos, makakatulong sa ating panahon. At ang mana, ito po ay ang salita ng Diyos. Sa Mateo chapter 4 verse 4, ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sinabi po na tayo ay mabubuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Noong ang mga Israelita ay nagreklamo at nagbulong-bulungan doon sa ilang dahil walang pagkain at dahil sa mahirap na pamumuhay sa ilang, ibinigay ng Diyos sa kanila ang pagkain mula sa langit gaya ng pagpapaulan, gaya ng namuong hamog sa ibabaw ng lupa. Sa Bilang chapter 11 verse 9, kapag ang hamog ay nahulog sa ibabaw ng kampo sa gabi, kasama nitong nahuhulog ang mana. Gaya nito, ang mga namulot at kumain ng mana ay alam nila ang lasa nito. Ganito rin sa salita ng Diyos. Sino mang sumusunod sa salita ng Diyos ay alam nila ang kalooban ng Diyos araw-araw. Ang mga taong namumulot ng salita araw-araw, nalalaman nila na ang Diyos ay siyang nagtutustos at tumutulong sa kanila sa araw-araw na buhay. At ang taong namumulot na at kumakain ng salita ng Diyos araw-araw ay nauunawaan na ang Diyos ay siyang gumagawa. Ngayon, tingnan din po natin yung tuntunin sa pamumulot ng mana. Una, araw-araw. At bawat isa ay lalabas upang mamulot ng isang omer sa bawat tao. Sa madaling sabi, sa isang pamilya, sa isang tolda, doon sa ilang ng mga Israelita, kailangan nilang mamulot bawat isa. Hindi po yung tatay siya yung mamumulot para sa kanyang buong pamilya, hindi po. Kundi sabi po bawat isa ay lalabas upang mamulot ng isang omer sa bawat tao. Sa Exodus chapter 16 verse 16, ito ay bagay na iniutos ng Panginoon. Pumulot ang bawat tao ayon sa kanyang kailangan. Isang omer para sa bawat tao ayon sa bilang ng mga tao na mayroon ang bawat isa sa kanilang mga tolda. Ang salita ng Diyos ay ang
ating pang-araw-araw na spiritual na pagkain. Kailangan nating magbasa at pagbulaya ng salita ng Diyos araw-araw. Ang mga malulahating bagay na ibinigay ng Diyos sa atin ay dapat nating pulutin. Hindi sila makakakain hanggat hindi sila namumulot ng mana. Gaya din po nito sa ating buhay Kristiyano. Magkaroon muna tayo ng saloobin na hindi ako kakain ng pisikal na pagkain hanggat hindi ako nagbabasa ng Bible. Ikalawa, natuntunin sa pamumulot ng mana, hindi ipinahintulot ang magtira hanggang sa umaga. Exodus chapter 16 verse 18, subalit nang sukatin nila ito sa omer, ang namulot ng marami ay walang lumabis at ang namulot ng kaunti ay hindi nagkinulang. Bawat tao ay pumulot ng ayon sa kanyang kailangan. Gaano man karami o gaano man kakaunti ang kanilang nakuha, subalit walang nagkulang, wala pong lumabis man sa bawat isa sa kanila. Ganito rin po sa ating buhay. Ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa bawat isa po sa atin. Sa ikalawang Korinto, chapter 12, verse 9, subalit, sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Sa Isaiah chapter 34, verse 16, iyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Ikatlong tuntunin sa pamumulot ng mana, kapag umiinit na ang araw, ang mana ay natutunaw. Kaya ang mga hindi bumangon ng maaga ay wala silang makakain. Exodus chapter 16, verse 21, sila'y namumulot tuwing umaga, bawat tao ayon sa kanyang kailangan. Ngunit kapag ang araw ay umiinit na, ito ay natutunaw. Kailangan nilang bumangon ng maaga upang makakuha ng mana araw-araw. Bago uminit ang araw, dapat namulot na sila o nakapamulot na sila. Dapat tayong bumangon ng maaga upang mumulot ng ating pang-araw-araw na pagkain. Ito po yung salita ng Diyos. Ang hindi nakakakuha ng mana, dahil po maaari sa katamaran, sila ay nagutom at nanghina. At sa kanilang paglalakbay, dahil mahina sila at gutom, sila ay napupunta sa hulihan ng kanilang paglalakbay. At pagkatapos, dumarating ang mga Amalekita at nililipol ang mga nasa hulihan. Kung tayo ay mahina spiritually, darating si Satanas at tayo ay malulupig. Ikaapat, natuntunin sa pamumulot ng mana, ito ay bumabaho at inuuod kapag itinago. Sa Exodus chapter 16, verse 19 to 20, sinabi ni Moises sa kanila, sino man ay huwag magtira niyon hanggang sa umaga. Gayon may hindi sila nakinig kay Moises, kundi ang iba sa kanila ay nagtira niyon hanggang sa umaga. Inuod iyon at bumaho iyon at nagalit sa kanila si Moises. Ang mana na kanilang pinupulot ay hindi dapat itago, kundi ito ay dapat kainin mismo sa araw ding iyon. Ang mga tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya ay dapat mabuhay sa pananampalataya sa Kanya at huwag tanggapin ang Kanyang biyaya ng walang kabuluhan. Ang mana ay sapat para sa lahat, sapat para sa bawat isa, walang nagkulang, walang lumabis. Ganon din kay Kristo, walang lalabis at walang magkukulang. Ikalimang tuntunin, sa ika-6 na araw, ito ay paghahanda para sa araw ng Sabat. At bawat isa ay pupulot ng doble ang dami at ito ay hindi inuod at hindi bumaho. Exodus chapter 16 verse 22 hanggang 24, nang ika-6 na araw, pumulot sila ng pagkain na doble ang dami, 2 omer sa bawat isa at lahat ng pinuno ng kapulungan ay naparoon at sinabi kay Moises. Kanyang sinabi sa kanila, ito ang iniutos ng Panginoon. Bukas ay taimtim na pagpapahinga, banal na Sabat sa Panginoon. Lutuin ninyo ang inyong lulutuin at pakuluan ninyo ang inyong pakukuluan. At lahat ng lalabis ay itago ninyo, inyong ititira hanggang sa kinabukasan. At kanilang itinago hanggang sa kinaumagahan, gaya ng iniutos sa kanila ni Moises, at hindi ito bumaho at hindi nagkaroon ng uod.
Bago ibinigay ng Diyos sa kanila ang kautusan doon sa bundok ng Sinai, ang mga Israelita ay hindi alam kung ano ang Sabat. Mari dahil sa pagkaalipin doon sa Ehipto, sila ay nagtrabaho ng buong linggo, buong araw, at hindi sila pinagpapahinga. Ang dobleng dami ng tinapay na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita, sapat para sa 2 araw, at tiniyak ng Diyos sa kanila na walang magugutom sa kanila. Sa ating buhay, dapat nating maunawaan, kailangan nating maglaan ng araw para sa Panginoon. Ito ang araw ng Panginoon, at walang magkukulang sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Kung ang mga Israelita ay namumulot ng mana at itatago ito bilang pagsuway sa utos ng Diyos, ang mana ay babaho. Subalit, kung ang mga Israelita ay mamumulot ng mana at itatago ito bilang pagsunod sa utos ng Diyos, ang mana ay magiging matamis at masarap na pagkain para po sa kanila. At ika-6, natuntunin, ito ang kanilang naging pagkain sa loob ng 40 taon ng buhay nila sa ilang. Gaya po ng binanggit kanina sa Exodus chapter 16 verse 35, ang mga anak ni Israel ay kumain ng mana sa loob ng 40 taon hanggang sa sila'y dumating sa lupaing matitirhan. Sila'y kumain ng mana hanggang sa sila'y dumating sa mga hangganan ng lupain ng Kanaan. At ika-7, natutunin na pamumulot ng mana upang alalahanin ito, 1 omer ng mana ang itinago nila sa isang gintong palayo at ilalagay sa kaba ng tipan. Exodus chapter 16 verse 32 hanggang 34. Sinabi ni Moises, ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Magtabi kayo ng 1 omer ng mana na inyong itatago sa buong panahon ng inyong salinlahi upang kanilang makita ang tinapay na aking ipinakain sa inyo sa ilang nang kayo'y aking ilabas sa lupain ng Ehipto. Sinabi ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng 1 palayo at lagyan mo ng 1 omer at napuno ng mana at ilagay mo sa harap ng Panginoon upang maingatan sa buong panahon ng inyong mga salinlahi. Kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moises ay gayon inilagay ni Aaron sa harap ng tipan upang ingatan. So inilagay nila ang 1 omer ng mana sa isang gintong palayok bilang alaala para sa kanilang magiging mga anak. Ang kinakain nilang mana ay hindi dapat makalimutan. Sa ating pagbabasa, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, kailangan natin itong ingatan at alalahanin sa ating puso at buhay. Huwag nating kakalimutan. Dapat nating alalahanin ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos upang magkaroon tayo ng higit na pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So, dapat nating maunawaan yung mga aral para sa ating buhay Kristiyano. Ang mga born again ay mamumuhay ang mga born again ay mamumuhay lamang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Gaya po ng binanggit sa Mateo chapter 4 verse 4, ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Tumigil po ang mana, tumigil ang pagbibigay ng Diyos ng mana nang sila po ay papasok na sa lupain ng Kanaan. Nung kumain na po sila ng bunga ng lupain. Hanggang sa makapasok tayo po sa kaharian ng Diyos, kailangan na higit nating naisin ang kanyang salita. Ang Diyos, ang siyang nagbibigay sa bawat isa sa atin ayon sa kanyang kailangan. Gaya po ng sa Exodus chapter 16 verse 17 to 18, gayon ang ginawa ng mga anak ni Israel ay may namulot ng marami at may kaunti. Subalit nang sukatin nila ito sa omer, ang namulot ng marami ay walang lumabis at ang namulot ng kaunti ay hindi kinulang. Bawat tao ay pumulot ng ayon sa kanyang kailangan. Sa Efeso chapter 4 verse 13, hanggang sa makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap ng kapuspusan ni Kristo. Efeso chapter 3 verse 18 to 19, aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal
ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay ng sapat. Sa Exodus chapter 16 verse 5, sa ika-6 na araw, kapag sila'y maghahanda ng kanilang gala, iyon ay doble ng dami ng kanilang pinupulot sa araw-araw. Ang mga taong tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya ay nabubuhay sa Panginoon, hindi sumasampalataya ng walang kabuluhan. Mayroong mana na sapat para sa kanilang lahat, sa bawat isa, at hindi rin lumabis. Ganon din sa Panginoon. Ang Panginoon lamang ay sapat na, walang sino man ang magkukulang, walang sino man ang lumalabis. Sa Mateo chapter 6, verse 31 hanggang 33, kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot. Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ika-4 na aral, maging maingat sa kawalan ng pananampalataya at sa pagnanasa ng laman. Exodus chapter 16, verse 19 to 20, sinabi ni Moises sa kanila, sino man ay huwag magtira niyon hanggang sa umaga. Gayunmay, hindi sila nakinig kay Moises, kundi ang iba sa kanila ay nagtira niyon hanggang sa umaga. Inuod iyon at bumaho iyon at nagalit sa kanila si Moises. Hindi sila nagtiwala sa salita ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, kundi nag-alab ang kanilang mga pagnanasa. Gaya ng ginawa ng mag-asawang si Ananias at sa Safira sa Gawa chapter 5. Bagaman hindi gaano karami ang kanilang nakukuhang mana, subalit walang sino man ang nagkulang. Ang pagtitiwala sa Diyos, kinaumagahan, ang Diyos ang siyang magbibigay ng kanilang pang-araw-araw na tinapay. Mas tiniyak na mas maraming pagkain sa kamalig ng Diyos kaysa sa kanilang sariling kamalig. Mateo chapter 6 verse 19, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapag-nakaw. Kapag ang biyaya ng Diyos ay dumarating sa atin, agad natin itong pulutin. Sa Exodus chapter 16 verse 21, sila'y namumulot tuwing umaga, bawat tao ayon sa kanyang kailangan, ngunit kapag ang araw ay umiinit na, ito ay natutunaw. Gaya ng mana na pinupulot nila bago uminit ang araw, ang biyaya ng Diyos ay nawawala kapag pinapalampas natin ito. Upang magkaroon ng pagkain, hindi lamang para sa pisikal na katawan, bilang mga Kristyano dapat tayong maging masipag. Sa 1 chapter 9 verse 4, kailangan nating gawin ang mga gawa niyong nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Ika-6, dapat nating isabuhay ang salita ng Diyos. Bilang chapter 11 verse 8, ang mga taong bayan ay lumilibot at pinupulot iyon at kanilang ginigiling sa mga gilingan o dinidikdik sa mga lusong. Niluluto sa mga palayok at ginagawa ay yung munting tinapay. Ang lasa nito ay gaya ng lasa ng tinapay na niluto sa langis. Gaya ng ginawa ng mga Israelita, pagkatapos nilang mamulot ng mana, niluluto nila ito at mas masarap ang lasa. Sa ating buhay Kristyano, mahalaga ang magbasa, mag-aral, magkabisa ng salita ng Diyos upang tayo ay matuto. Subalit, kung hindi natin ito lulutuin, kung hindi natin ito isasabuhay sa ating buhay Kristyano, ito ay magiging walang lasa. Kung ganon, wala itong pakinabang para sa atin. Ang salita ng Diyos ay masarap kapag ito ay naisasabuhay sa ating buhay. Kailangan nating pulutin na may pagpapasalamat at sundin ang salita ng Diyos. Kailangan nating pulutin araw-araw at mamuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hanggang dito lamang po. Maraming salamat. Ngayon, tayo po ay manalangin. Mahabagin namin Diyos sa langit. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito na
sinamahan mo po kami sa pakikinig at pag-aaral namin ng iyong salita tungkol po sa mana, ang tinapay na bumababang mula sa langit. Gaya po ng mga Israelita, bagaman sila'y patuloy na nagreklamo sa harap ng Diyos, subalit patuloy mo pa rin ibinigay sa kanila ang iyong tulong at paggabay. Gaya rin po nito sa aming buhay Kristyano, bagaman minsan hindi po namin nagagawang magpasalamat ng higit sa iyong mga biyaya at tulong sa aming Christian life, subalit patuloy pa rin pong ibinubuhos ang iyong biyaya at tulong. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Sa sandaling ito, sa aming napakinggan, tulungan po kami, Panginoon, na maiukit ito sa aming mga puso at magawa po naming maisabuhay sa aming buhay Kristyano. Tulungan mo po ang mga nakikinig ng iyong salita na higit mapulot po nila ang iyong masaganang biyaya sa pamamagitan ng iyong salita. Maraming salamat po, at ito ang aking dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Okay, maraming salamat po.